Dzień dobry mga Kabs, pauwi na nga tayo ngayon. Nakamusta kayong lahat dyan? Medyo dito sa Poland nag-uulan po ulit ng snow. Tulad nga ng sinabi ko mga Kabs, umuulan nga ulit ngayon dito ng snow dito sa Poland, pero spring na. Kaya itong snow na to hindi naman magtatagal, mabilis lang rin matutunaw to. May kasama rin po kasi siyang ulan. Andreas? Okay. Kung nga pala mga Kabs, ang aking ulit masabi ngayon sa ating video is pwedeng mag-ingat-ingat lang talaga tayo dito pagka nandito tayo sa Poland, o yung lalo na yung mga nag-a-apply dyan na nag-a-apply sa mga agency or agent. Siguro din po natin na legit or hindi scam yung ating na-applyan. Hoy! Bye-bye! Kasamahan ko mga Kabs, mga Nepal. Babalik tayo mga Kabs. Katulad nga na sinabi ko, mag-ingat-ingat po tayo mga Kabs pag-apply natin sa mga agency papunta rito sa Poland o kahit sa part man ng Europe. Kasi po napakadelikado po talaga kung makapag-apply kayo sa scam at hindi kayo nabigyan ng tamang proseso ng pag-asikaso ng papeles nyo at tamang ano yung patawag dito, mga legit na papers mga Kabs. Mahirap po kasi talaga mga Kabs pag nahuli tayo na checking, katulad nga po nakita ko sa isang page ng Polish or Poland dito sa ating website, sa anumang website. Nakita natin may mga nahuli tayo mga kabayan, mga Pilipino na walang work permit at walang TRC, tapos nagtatrabaho. Ngayon po sila po ay hindi ko naman po alam kung ano yung nangyari, kung ano po talaga nangyari sa kanila, kung nakulong o kung ano nangyari sa kanila, kung madideport. Pero ang nangyari po is nahuli po sila na walang TRC, walang work permit. Nagtatrabaho po sa isang kumpanya na illegal po sila. Kaya po hindi po maganda mga Kabs pag nag-apply tayo sa isang agency tapos hindi natin alam kung legit to o scam, kasi tayo rin papahamak lalo mga Kabs. Kaya sa mga kabayan natin dyan na nag-a-apply papunta rito sa Poland, please lang po, ingat-ingat po kayo sa pag-a-apply at wag po tayo magpapaloko kasi malaking pera din po mawawala sa atin. Tapos pagdating naman po dito sa atin sa Poland kasi hindi tayo legal na tatrabaho, tapos mangyari pa mahuhuli pa tayo. Kaya konting ingat-ingat na lang po at mapag-check tayo sa mga agencying pinag-applyan natin, kasi may hirapan tayo mga Kabs, may hirapan lang tayo dito. Yun lang mga Kabs. Papakita ko sa inyo kung ano yung nakita ko sa page nakita ko dito. So tara, panoorin nyo na lang. Ito nga mga Kabs, ito yung nakita ko ito nga yung nakita ko na nangyari sa ating kababayan na nahuli, pero di ko alam ko talaga yung totoong ano nangyari sa kanya, kung saan siya dinala o kung ipapadeport ba talaga siya o hindi. Pakibasa na lang dito mga Kabs, kasi ito yung page na nakitaan ko nung balita na yan. So ayan, in-screen recording ko na lang para mabasa nyo o makita nyo kung ano yung sinasabi dyan, kung paano yung nangyari, ano yung naging dahilan paano nahuli yung ating kababayan. Pakibasa lang dito mga Kabs. So ayun
nga, napakita ko na sa inyo mga Cubs kung saan kong page ang nakita o kung ano yung nangyari. Nandiyan na rin yung mga detalya kung ano nangyari sa kanila. So pakibasa nyo na lang rin mga Cubs. So hanggang dito lang ulit yung aking video at sa uli-uli pag-iingatin ko lang ulit kayo sa pag-apply. Ingat po talaga tayo mga Cubs, napakadelikado po tayo pag nakating tayo dito tapos hindi tayo legal. Malaki ang mga gastos natin pero tapos wala mangyayari rin, mapapauwi rin tayo ng Diyos, baka makulong pa tayo. Yun lang mga Cubs, hanggang dito lang ulit ng ating video. Naway patuloy nyo pa rin akong supportan sa ating mga ginagawang pagbibigay advice at pagbibigay ng warning sa ating mga kabayan. Patuloy nyo pa rin ako i-follow, pakiclick na rin po yung subscription button pati yung bell button para lagi po kayo update sa ating bagong video. Yun lang mga Cubs, ingat kayo and God bless.